Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-14 na linggo ng taon. At tayo inaanyayahan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya, mag-aral tayo sa Kanya, at magkakaroon tayo ng tunay na kaginhawahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama ko, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa maliliit. Oo, Ama, ay ganito nga ang iyong kinalulugdan. Ang lahat ng bagay ay pinagkaloob sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At wala namang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak at yung ibig pagpahayagan ng anak. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagiginhawahin. Pasanin ninyong aking pamato at mag-aral sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. At sa ganitong paraan ay giginhawa ang inyong kaluluwa. Oo, malambot nga ang aking pamato at magaan ang aking pasan." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa mananampalataya, mayroong isang mangingisda na lumabas upang siya ay mangisda doon sa kanyang lumang bangka. Habang siya ay namamangka, papunta doon sa lugar na yon, may nakita siyang isang madumi at lumang bote. Kinuha niya yung boteng yon at hinugasan niya. Pagkatapos niyang hugasan at buksan, ay doon may lumabas na isang genie. At ang sabi sa kanya, "Dahil ako'y pinalaya mo sa bote na ito, ikaw ay bibigyan ko ng 3 wishes at ibibigay ko ang lahat ng iyong kahilingan." Sabi nung may isda, "Aswerte ko ito. Kahit ako lang mahuli, ay sigurado magkakaroon ako." Kaya sabi niya, "Ang unang kahilingan ko, bigyan mo ako ng $1 billion sa Swiss bank. Pagkaroon ako ng account doon." At dahil yun ang kanyang kahilingan, immediately sa kanyang palad ay inilagay ng genie yung resibo ng $1 billion sa Swiss bank. Pagkatapos sabi nung mangingisda, "Napakaluma na nitong aking bangka, dapat ang mapaltan." Kaya ang wish niya doon sa genie, "Gusto ko magkaroon ng isang napakaganda malaking yate at sa tuktok nito ay mayroong isang helicopter." Dahil yun ang wish, kahilingan niya. Immediately doon sa harap niya, katabi ng isang luma at maliit na bangka niya, ay nagkaroon ng isang napakaganda at malaking yate. At doon sa tuktok na yon ay naroon ang isang bagong ring na helicopter. Sabi, nag-iisip siya kung ano yung ika-3 kahilingan. At pagkatapos sinabi niya sa genie, "Ang ika-3 kong kahilingan, dahil mayroon na akong lahat, mayaman na ako, ang kahilingan ko, gawin mo ako na irresistible o yung hindi matatanggihan ng sino mang babae." Dahil yun ang kahilingan, ginawa niyang isang box ng chocolate yung mangingisda. Irresistible, hindi yung matatanggihan ng sino mang babae. Minamahal ko mga kapatid, yung kalabisan sa mundong ito ay kalimitan nagpapahamak sa mga tao. Nagpapahamak doon sa gumawa
at nagpapahamak doon sa mga tao na mawawalan dahil sa pagmamalabis ng mga tao. At kung titignan natin, ito yung problema ng buong mundo. May nagugutom dahil may nagmamalabis. At dahil sa pagmamalabis, maraming nasisira ang buhay. At ito ang nangyayari sa buong mundo. Katulad na lamang ng mangingisda na ito. Nasa kanya na ang lahat. $1 billion ay napakalaking kayamanan na hindi mo na mauubos sa tanang buhay mo. Isang yata at helicopter, komportable ang iyong buhay. Bakit nangangailangan ka pa na ikaw ay magkaroon ng maraming babae at hindi ka nila matatagyan? Ito ay greediness, pagkamakatakaw na ng tao. At dahil dito, nagsasaber ang tao ito, nagiging isang box ng chocolate, o kaya may mga tao na magsasaber dahil sa kanyang pagmamalabis. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda ng sinasabi ng banal na ebanghelyo ngayon. Sapagkat marami na sa atin ang mali ang pananaw tungkol sa kaligayahan, tungkol sa kaginhawahan, kung saan nila ito makukuha. Sinasabi ng ating Panginoon dito, pinupuri kita, Ama ko, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo doon sa maliliit. Yung mga pantas at matatalino, ito yung mga kausap-usap ng ating Panginoon na mga Pariseo na matatalino raw sila, na alam lahat nila ang batas. At dahil sila nakakaalam, nais nila na sila ang masunod at hindi ang ating Panginoon. Dahil sa ganitong mentality nila, ayaw nilang pakinggan ang ating Panginoon. Ayaw nila na sundin ang aral ng ating Panginoon, na ang sinasabi niya, ang tunay na kaligayahan ay doon sa maliliit na yon. Yung mga simple, yung may mababawang kalooban, ito ay simple lamang ang kaligayahan. At ito ang tunay na kaligayahan na iniaalay ng ating Panginoon, makakapagbigay ng tunay na kaligayahan. Minamahal ko mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, ay iba na yung takbo ng panahon. Napakabilis ng takbo ng panahon. At dahil maraming pagbabago sa kabilisan ito, yung mentality, yung pag-iisip ng maraming mga tao ay nasusunod sa pagkabilis ng mundong ito. Kaya dahil ang gusto nila, nagiging materialistic na sila. Dahil mabilis ang pagbabago, gusto nila na ang lahat ay mababago sa kanila. Bagong cellphone, bagong sasakyan, bagong damit, lahat ay bago. At dahil dito nagmamalabis na sila, nagiging materialistic na sila, ang lahat ng bagay para sa kanila. Ang kaligayahan nila ay nakasalalay sa mga bagay, material na bagay na nasa kanila. Kaya patuloy silang naghahangad. Kahit mayroon sila, ay patuloy na silang naghahangad. Katulad ng mga ngisda na yon. At dahil sa kanilang paghahangad, ay patuloy silang naghihirap. Naghihirap ang kanilang sarili, naghihirap ang kapwa nila. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin, sino ang nagsasuffer sa lahat ng ito? Nagsasuffer dahil patuloy ng paghahangad, naghihirap yung kalusugan, yung katawan ng tao. Naghihirap yung kanilang relasyon sa kanilang kapwa. Kalimitan, ang nawawala ay yung kanilang pakikipagkapwa o kaya ay yung pakikisama nila sa membro ng kalantahanan. Huwag natin sabihin, minamahal ko mga kapatid, na yung mayayaman ay mayroong sapat na panahon para sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya upang magkaroon ng tunay na pagkakaisa at kaligayahan sa isang pamilya. Sapagkat, minamahal ko mga kapatid, wala kuminsan kung sa dami ng iyong kayamanan ay lalo kang nawawala sa iyong tahanan. Naroon ka sa trabaho, naroon ka sa overtime, mayroon ka mga appointments sa iyong mga business na mga kaibigan. Ang lahat ng panahon ay nawawala sa isang pamilya.
Akala ba natin yung maraming pera ay nakakatulog o mapayapa ang sarili? Wala pa rin. Akala ba natin yung may magandang tahanan ay ang masarap na kalampagtulog kung alam nila na may nagsasuffer ng kalangkapwa? Kaya nga sinasabi sa isang kasabihan or quotation, some people use their health to have wealth or to gain wealth, and then they use their wealth to regain their health. May mga tao na ginagamit yung kalakalusugan, yung lakas na katawan upang magkaroon ng kayamanan. Kaya trabaho sila ng trabaho. At pagkatapos sa katapusan, ginagamit yung kayamanan na yon para ibalik yung kalakalusugan dahil sila ay may sakit, dahil sila ay naghihirap na sa kanilang kalusugan at sa kanilang katawan. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang pangyayari, nasaan ang tunay na kaligayahan? Nasaan ang tunay na kapahilingahan? Kaya sinasabi ni Saint Teresa of Calcutta na today, the world is upside down and suffering. Ang mundo raw ngayon ay gulong-gulo at naghihirap dahil sa pagmamalabis ng mga tao sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang pagkamakasarili, at hindi nila isinasaalang-alang ang kanilang kapwa, lalong-lalo na ang kanilang pamilya. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang nangyayari sa buong mundo, kung ito ang problema ng mundo, napakaganda ng sinasabi sa banal na Ebanghelyo ngayon, ang pangaanyaya sa atin ng ating Panginoon. Come to me, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nahihirapan, at kayo ay aking pagiginhawain. Yung sinasabi ng ating Panginoon, kayo ay aking pagiginhawain. Yun ang hinahanap ng lahat ng ito sa nakaraan. Yung mga problema sa mundo, ito ang hinahanap nila, kaginhawahan. Kaginhawahan ng sarili, kaginhawahan ng kapwa, kaginhawahan ng buong bansa, kaginhawahan ng buong mundo. Subalit hindi nila nakabutan dahil sa kanilang pagmamalabis. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Nais ng ating Panginoon na tayo ay tumigil upang sa ganon magkaroon ng panahon. Tingnan ang ating sarili. Nais niya na tayo magpahinga. Tingnan natin ang ating sarili batay sa ating relasyon sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Sapagkat dito lamang natin makakamtan ang tunay na kaginhawahan na pangako ng ating Panginoon. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, mag-aral tayo sa buhay ni San Agustin, na noong kanyang kabataan, ginamit niya ang kanyang lakas, ang lahat sa kanyang pagkatao at sa kanyang sarili, upang hanapin yung kaginhawahan, yung kaligayahan, yung tunay na kaligayahan sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang paraan. Subalit hindi niya natagpuan ito. Kaya doon sa kanyang conversion ay sinasabi niya, my soul is restless until it rests in you. Ang kaluluwa ko ay patuloy na napapagal o nagdurusa o hindi mapakali hanggang ito ay naroroon, nagpapahinga na sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sana mag-aral tayo sa sinasabi ng ating Panginoon na makakamtan lamang natin to ang kapahingahan ng ating kaluluwa kung tayo ay mayroong mababang kalooban, tayo'y maamo na katulad ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayo lahat ay nag-aagangan ng kaginhawahan at kaligayahan. At ang pangako ng ating Panginoon ngayon sa atin, mag-aral tayo sa Kanya, sapagkat siya makapagbibigay sa atin ng tunay na kaginhawahan. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.
umayon tayo sa kaligayahan at kaginhawahan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.